Sa pinakadulong bahagi ng lungsod, kung saan unti-unting nagiging makitid ang mga kalsada at napapalitan ng putik ang semento, matatagpuan ang isang maliit na komunidad na tila nakalimutan na ng panahon. Ang mga bahay ay yari sa pinagtagpi-tagping kahoy, yero, at lumang tarpaulin na minsang ginamit sa mga patalastas. Sa umaga ay maingay dito dahil sa mga tricycle at naglalakad na tindero. Ngunit pagsapit ng gabi ay tahimik at maririnig lamang ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang ugong ng hangin mula sa kalapit na bundok. Dito nakatira ang magkapatid na sina Mateo at Lucas. Pareho silang bata pa. Si Mateo ay 22 taong gulang, habang si Lucas ay 18 pa lamang. Ngunit sa murang edad nila, ay tila matagal na silang hinubog ng kahirapan at pagsubok ng buhay. Maaga silang nagising araw-araw, bago pa sumikat ang araw. Sa maliit nilang barong-barong, na halos kasing laki lamang ng isang kwarto, naririnig ang kaluskos ng mga sako at bote na inaayos nila bago umalis. "Lucas, siguraduhin mong dala mo ang guwantes," paalala ni Mateo habang itinatali ang isang malaking sako. "O kuya," sagot ni Lucas habang isinasabit ang lumang sombrero sa kanyang ulo. Ang trabaho nila ay simple ngunit mabigat. Sila ay mga basurero. Hindi sila empleyado ng lungsod. Sila ang mga taong nangangalap ng mga bote, plastik at lata mula sa mga basurahan upang maibenta sa junk shop. Sa bawat araw na ginagawa nila iyon, hindi nila alam kung magkano ang kikitain nila. Minsan, sapat lamang para makabili ng bigas. Minsan naman ay halos wala. Ngunit sa kabila ng kahirapan, may isang bagay na hindi kailanman nawala sa magkapatid. Ang kanilang kabutihan ng puso. Lumaki sila na tinuruan ng kanilang ina na si Aling Rosa na kahit mahirap ang buhay, hindi dapat mawala ang malasakit sa kapwa. Matagal nang pumanaw ang kanilang ina, ngunit ang kanyang mga salita ay tila nakaukit sa kanilang mga puso. Hindi nasusukat ang yaman sa pera, madalas sabihin ni Aling Rosa noon. Nasusukat ito sa kung paano mo tinutulungan ang iba. Ang mga salitang iyon ang naging gabay nila sa bawat araw ng kanilang buhay. Habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada, dala ang kanilang kariton na puno ng mga sako. Nagsisimula ng magising ang lungsod. May mga taong nagmamadaling pumasok sa trabaho. May mga batang naglalakad papunta sa paaralan. At may ilan ding tumitingin sa magkapatid na may halong paghamak. Sanay na sila rito. Hindi na sila nasasaktan. Para kay Mateo at Lucas, mahalaga lamang ay makapaghanap ng sapat na makakain at makaraos sa araw. "Kuya!" biglang sabi ni Lucas habang humihinto sa tabi ng isang malaking basurahan. "Ano yon?" tanong ni Mateo. "Kung yumaman tayo balang araw, ano ang una mong gagawin?" Napangiti si Mateo habang pinupulot ang mga plastik na bote. "Simple lang," sagot niya. "Bibili ako ng maliit na bahay na matibay para hindi na tayo nababasa kapag umuulan." Napangiti rin si Lucas. "Ako naman," sabi niya, "magpapatayo ako ng maliit na tindahan para hindi na natin kailangang mangalakal." Tumawa si Mateo ng marahan. Maganda iyon. Ngunit pareho nilang alam na ang mga pangarap na iyon ay tila napakalayo. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang trabaho, napansin ni Mateo ang isang bagay
sa dulo ng kalsada. May isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng daan. Ang kanyang buhok ay maputi na parang ulap at ang kanyang damit ay kupas at tila matagal nang ginagamit. May hawak siyang lumang tungkod at tila hirap siyang tumayo. "Kuya," mahina niyang tawag habang nakaharap sa kawalan. Napansin ni Lucas na tila bulag ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tila walang nakikita. Napatingin si Mateo sa kapatid. Hindi na nila kailangang mag-usap pa. Alam na nila ang gagawin. Iniwan nila sandali ang kanilang kariton at lumapit sa matanda. "Nanay, kailangan niyo po ba ng tulong?" Magalang na tanong ni Mateo. Napangiti ng bahagya ang matanda. "Ikaw ba ay mabuting bata?" tanong nito. Napakamot si Lucas sa ulo. "Hindi po namin alam," sagot niya. "Pero gusto lang po naming tumulong." Sandaling natahimik ang matanda. Para bang may iniisip siya. Pagkatapos ay nagsalita siya muli. "Kung ganoon, maaari ba ninyo akong ihatid sa dulo ng kalsadang ito?" Tumingin si Mateo sa malayong bahagi ng kalsada. Medyo malayo iyon at kailangan pa nilang magtrabaho. Ngunit hindi siya nagdalawang isip. "Opo," sabi niya. Dahan-dahan nilang inalalayan ang matanda. Habang naglalakad sila, hindi nila napansin ang kakaibang bagay. Ang hangin sa paligid ay tila biglang naging malamig. Ang mga dahon ng puno ay bahagyang gumalaw kahit walang malakas na hangin. At sa isang iglap, tila may mahinang liwanag na sumilay sa mga mata ng matanda. Liwanag na hindi pangkaraniwan sa isang simpleng pulubi. Ngunit hindi iyon napansin ng magkapatid. Para sa kanila, isa lamang itong matandang nangangailangan ng tulong. Ngunit ang hindi nila alam, ang babaeng kanilang inalalayan ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay isang diwata. Isang nilalang na matagal nang nagmamasid sa mundo ng mga tao. At sa araw na iyon, nagpasya siyang subukin ang puso ng dalawang magkapatid. Hindi pa alam ni Mateo at Lucas na ang simpleng pagtulong na iyon ay magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Dahil minsan, ang pinakamalaking hiwaga ng mundo ay nagsisimula sa isang maliit na kabutihan. Tahimik ang umagang iyon habang dahan-dahang inaakay ni Mateo at Lucas ang matandang babae sa kahabaan ng makitid na kalsada. Ang kanilang kariton na puno ng mga plastik at lata ay naiwan muna sa gilid ng daan. Para sa kanila, mas mahalaga ang pagtulong kaysa sa ilang minutong mawawala sa kanilang pangangalakal. Mahinang naglalakad ang matanda habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Mateo. Si Lucas naman ay nasa kabilang gilid upang tiyaking hindi ito matitisod. "Maraming salamat sa inyong dalawa," mahinang sabi ng matanda. "Wala pong anuman," sagot ni Mateo. "Delikado po kasi maglakad dito kung hindi nakikita ang daan." Napangiti ang matanda kahit tila walang direksyon ang kanyang mga mata. "Hindi lahat ng tao ay handang huminto para tumulong," sabi niya. Hindi agad sumagot si Lucas. Sa halip ay napatingin siya sa matanda. May kakaiba sa kanyang boses. Tila malambing, ngunit may lalim na hindi niya maipaliwanag. "Saan po ba kayo pupunta, nanay?" tanong ni Lucas. "Sa dulo lamang ng kalsadang ito," sagot ng matanda. "May maliit na punong mangga roon.
Doon ako madalas magpahinga. Nagkatinginan ang magkapatid. Kilala nila ang lugar na iyon. Isang lumang lote iyon na halos walang tao. Malayo pa po iyon, sabi ni Mateo. Pero ihahatid namin kayo. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang papalapit sila sa dulo ng kalsada, napansin ni Lucas ang isang bagay. Hindi na gaanong mainit ang sikat ng araw. Sa halip ay tila malamig ang hangin sa paligid nila, kahit tanghaling umaga na. Ngunit hindi na niya iyon pinansin. Makalipas ang ilang minuto, ay narating nila ang punong mangga na tinutukoy ng matanda. Ito ay isang matandang puno na may makapal na ugat na nakaangat sa lupa. Sa lilim nito ay may ilang tuyong dahon at isang malaking bato na maaaring gawing upuan. "Dito na lang ako," sabi ng matanda. Dahan-dahan siyang umupo sa bato, habang hawak pa rin ang kanyang tungkod. "Nanay, may kasama po ba kayo rito?" tanong ni Mateo. "Wala," sagot nito. Bahagyang nag-alala si Lucas. "Kung ganun po, baka kailangan ninyo ng pagkain." Sandaling natahimik si Mateo. Alam niyang kakaunti lamang ang pera nila. Sa bulsa niya ay may sapat lamang para sa isang simpleng tanghalian. Ngunit nang tumingin siya sa matanda, naalala niya ang sinabi ng kanilang ina noon. Ang taong nangangailangan ay hindi dapat pinababayaan. "Lucas," sabi niya, "bilan natin si nanay ng lugaw." Agad tumango si Lucas. Maya-maya ay bumalik siya mula sa maliit na tindahan sa kabilang kanto. Dala ang isang plastik na may lamang mainit na lugaw at isang bote ng tubig. "Nanay, kumain po muna kayo," sabi ni Lucas habang inaabot ito. Hinawakan ng matanda ang plastik. Bahagya siyang napahinto. "Mga anak," sabi niya ng marahan, "hindi ba ninyo ito kailangan?" Ngumiti si Mateo. "Kaya pa po namin," sagot niya. Dahan-dahang kumain ang matanda. Tahimik lamang silang tatlo sa ilalim ng puno. Ngunit habang kumakain ang matanda, may kakaibang pakiramdam si Lucas. Pakiramdam niya ay parang may kung anong presensya sa paligid. Hindi niya alam kung bakit. Pagkatapos kumain, pinunasan ng matanda ang kanyang bibig gamit ang piraso ng tela. "Napakabuti ninyo," sabi niya. "Normal lang po iyon," sagot ni Mateo. "Totoo ba?" tanong ng matanda. "Opo," sagot ni Lucas. "Kung kami naman po ang nangangailangan, sana may tumulong din sa amin." Bahagyang ngumiti ang matanda. Pagkatapos ay bigla siyang nagtanong, "Kung kayo ay bibigyan ng pagkakataong yumaman, ano ang gagawin ninyo?" Napakamot sa ulo si Lucas. "Hindi po namin alam kung mangyayari iyon," sabi niya. Ngunit sumagot si Mateo, "Kung sakaling mangyari, gusto kong tulungan ang ibang mahihirap." Bahagyang natahimik ang matanda. Pagkatapos ay muling nagsalita. "Bakit? Dahil alam namin kung gaano kahirap ang buhay kapag walang tumutulong," sagot ni Mateo. Sandaling tumahimik ang matanda. May kakaibang liwanag na tila dumaan sa kanyang mukha, ngunit agad din itong nawala. "Maraming salamat sa inyong dalawa," sabi niya. "Magpahinga po muna kayo rito," sabi ni Lucas. Tumango ang matanda. "Sige na, bumalik na kayo sa inyong trabaho." Naglakad na muli ang magkapatid pabalik sa kanilang kariton. Habang naglalakad sila, napansin ni Lucas na tila mas maliwanag ang paligid. "Kuya!" sabi niya. "Ano yon?" "Pakiramdam ko parang may kakaiba sa matandang iyon." Napangiti si Mateo. "Siguro gutom lang tayo," biro niya. Ngunit sa ilalim ng punong mangga,
nakaupo pa rin ang matanda. Hindi na siya mukhang mahina. Hindi na rin siya mukhang bulag. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng dalawang magkapatid. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Isang banayad ngunit mahiwagang liwanag. Dalawang mabubuting puso, bulong niya. Ang kanyang katawan ay bahagyang kumislap sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay muli siyang nagmukhang isang simpleng matandang babae. Ang unang pagsubok ay inyong nalampasan. Ngunit hindi pa iyon ang huli. Dahil ang tunay na pagsubok ng kabutihan ng tao ay hindi lamang nasusukat sa isang sandali ng awa. Ito ay nasusukat sa kung paano sila kumikilos kapag wala nang nakatingin. At sa mga susunod na araw, masusubok pa ang puso ng dalawang magkapatid sa paraang hindi nila inaasahan. Tumipas ang ilang araw matapos nilang tulungan ang matandang babae sa ilalim ng punong mangga. Bumalik sa dati ang takbo ng buhay ni Mateo at Lucas. Maagang paggising, paghila ng kariton, at pag-ikot sa mga kalye upang mangalap ng mga bote, plastik at lata. Ang bawat araw ay halos magkakapareho. Ngunit sa kabila ng pagod at hirap, hindi nawawala sa kanila ang pag-asang balang araw ay magbabago rin ang kanilang kapalaran. Isang umaga, habang dumaraan sila sa parehong kalsada kung saan nila nakita ang matanda, napansin ni Lucas ang isang pamilyar na anyo. "Kuya!" mahina niyang sabi. Huminto si Mateo sa paghila ng kariton. "Ano iyon?" Itinuro ni Lucas ang lilim ng isang tindahan sa gilid ng kalsada. Doon, nakaupo ang matandang babae na kanilang tinulungan. Ilang araw na ang nakalipas. Nakahawak pa rin ito sa kanyang tungkod at tila nakayuko. "Si nanay iyon," sabi ni Lucas. Agad nilang inilapit ang kariton at lumapit sa matanda. "Nanay," magalang na bati ni Mateo. Unti-unting itinaas ng matanda ang kanyang ulo. "Ah, kayo pala," sabi niya na tila nakilala sila sa kanilang mga boses. "Bakit po kayo nandito?" tanong ni Lucas. "Medyo naligaw ako," sagot ng matanda. Tumingin si Mateo sa paligid. Ang lugar na yon ay mas matao kaysa sa dulo ng kalsada kung saan nila siya iniwan noon. Maraming sasakyan at nagmamadaling tao. Hindi ito ligtas para sa isang bulag na matanda. "Nanay, ihahatid po namin kayo ulit," sabi ni Mateo. Ngunit umiling ang matanda. "Wag na, ayokong makadagdag sa inyong trabaho." Ngumiti si Lucas. "Hindi po kayo nakakadagdag ng problema." Saglit na natahimik ang matanda. Para bang pinag-aaralan niya ang dalawang magkapatid. Pagkatapos ay nagsalita siya muli. "Kung ganoon, maaari ba ninyo akong samahan sandali?" "Opo," sagot ni Mateo. Umupo sila sa gilid ng tindahan. Tahimik ang sandali habang dumaraan ang mga tao sa harap nila. May ilan na tumitingin sa matanda, ngunit agad ding umaalis. May ilan ding tila hindi siya napapansin. Ngunit ang dalawang magkapatid ay nanatili sa tabi niya. Makalipas ang ilang minuto ay nagsalita ang matanda. "Mga anak," sabi niya, "ilang taon na ba kayong nagtatrabaho bilang mangangalakal ng basura?" "Halos 5 taon na po," sagot ni Mateo. "Simula nang mawala ang aming ina," dagdag ni Lucas. "Nasaan ang inyong ama?" tanong ng matanda. Bahagyang natahimik si Mateo. "Hindi na po namin alam kung nasaan siya." Hindi na nagtanong pa ang matanda. Tahalip ay tumango lamang siya.
Hindi madali ang buhay na pinili ninyo, sabi niya. Wala po kaming ibang pagpipilian, sagot ni Mateo. Ngunit hindi po kami nagrereklamo, dagdag ni Lucas. Basta may makain lang kami araw-araw, sapat na yun. Bahagyang ngumiti ang matanda. Marami sa mga mayaman ang hindi kayang sabihin ang mga salitang iyan. Habang nag-uusap sila, may isang lalaki ang dumaan sa harap nila. Ito ay isang matabang lalaki na may suot na mamahaling relo at malinis na damit. Napatigil ito nang makita ang matandang babae. Hoy! Sigaw ng lalaki. Napatingin ang magkapatid. Umalis kayo dyan! Galit na sabi ng lalaki. Nakaharang kayo sa tindahan ko. Pasensya na po, agad na sabi ni Mateo. Ngunit lalo pang nagalit ang lalaki. At ikaw, matanda, dito ka pa talaga umupo. Tahimik lamang ang matanda. Hindi siya sumagot. Ngunit biglang tumayo si Lucas. Sandali lang po, sabi niya. Aalis na po kami. Hinawakan niya ang kamay ng matanda upang alalayan ito. Ngunit bago sila makaalis, ay muling nagsalita ang lalaki. Mga basurero na nga lang kayo. Dadalhin pa ninyo ang pulubi dito. Bahagyang namula ang mukha ni Lucas. Hindi siya sanay na makarinig ng ganoong salita. Ngunit hinawakan siya ni Mateo sa balikat. Huwag mo nang patulan, bulong niya. Dahan-dahan nilang inalalayan ang matanda palayo sa tindahan. Habang naglalakad sila, napansin ni Lucas na tila nanginginig ang matanda. Nanay, ayos lang po ba kayo? Tanong niya. Maayos lang ako, sagot nito. Ngunit hindi iyon ang totoo. Sa loob ng kanyang katauhan, may kakaibang damdaming kumikilos. Hindi galit, kundi isang tahimik na pag-unawa. Nang makarating sila sa mas tahimik na bahagi ng kalsada, huminto ang matanda. Mga anak, sabi niya. Opo, sabay na sagot ng magkapatid. Hindi ba kayo nagalit sa lalaking iyon? Umiling si Mateo. Sanay na po kami. Totoo po, dagdag ni Lucas. Maraming tao ang tumitingin sa amin na parang wala kaming halaga. Pero hindi iyon dahilan para maging masama kami sa iba. Sandaling natahimik ang matanda. May kakaibang liwanag na muling dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit hindi iyon napansin ng magkapatid. Napakabihira ng mga taong tulad ninyo, sabi niya. Nanay, sabi ni Mateo, ihahatid po namin kayo ulit sa punong mangga. Tumango ang matanda. Habang naglalakad sila, hindi nila alam na may isang bagay na unti-unting nagbabago. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang pinagmamasdan ng matandang babae. Hindi lamang bilang isang pulubi, kundi bilang isang nilalang na may kapangyarihang higit sa karaniwan. Dahil ang matandang kanilang tinutulungan ay hindi lamang isang ordinaryong tao. Siya ay isang diwata na patuloy na sinusubok ang kabutihan ng kanilang mga puso. At sa lalong madaling panahon, darating ang isang pagsubok na magpapakita kung gaano kalalim ang kanilang malasakit sa kapwa. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidenteng nangyari sa harap ng tindahan. Patuloy pa rin sa pangangalakal ng basura sina Mateo at Lucas, gaya ng kanilang nakasanayan. Sa bawat araw na dumadaan ay tila walang nagbabago sa kanilang buhay. Parehong pagod, parehong hirap, at parehong pag-asa na balang araw ay gagaan din ang kanilang kalagayan. Ngunit may isang bagay na hindi nila napapansin. Mula sa malayo, may isang pares ng mata ang patuloy na nagmamasid sa kanila. Ito ang matandang babae
na kanilang tinulungan. Ang diwata na nagbalat kayo bilang isang bulag na matanda ay hindi basta nagkataong nakilala ang magkapatid. Matagal na niyang pinagmamasdan ang mundo ng mga tao. Naghahanap ng mga pusong tunay na mabuti. At ngayon ay gusto niyang masigurong ang kabutihan ng dalawang magkapatid ay hindi lamang panandalian. Isang maulap na umaga, maaga pa lamang, ay nagsimula ng umambon. Ang mga ulap ay makapal at tila nagbabadya ng malakas na ulan. Ngunit kahit ganoon, ay nagpatuloy pa rin sa kanilang trabaho sina Mateo at Lucas. "Kuya," sabi ni Lucas, habang tinatakpan ng plastik ang kanilang mga sako, "parang lalakas ang ulan." "Kung uuwi tayo agad, wala tayong kikitain," sagot ni Mateo. Tumango si Lucas. Sanay na sila sa ulan. Maraming beses na silang nabasa habang naghahanap ng mga bote at plastik sa mga basurahan. Habang dumaraan sila sa isang makitid na eskinita, napansin ni Mateo ang isang pamilyar na anyo sa dulo ng daan. Isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada. Basa na ang kanyang damit dahil sa ambon at tila hindi niya alam kung saan pupunta. "Kuya!" sabi ni Lucas. Hindi na nila kailangang mag-usap pa. Agad nilang iniwan ang kanilang kariton sa gilid at lumapit sa matanda. "Nanay!" sabi ni Mateo. "Kayo na naman po." Napalingon ang matanda sa direksyon ng kanilang boses. "Kayo ba yon, mga anak?" "Opo," sagot ni Lucas. "Bakit po kayo nandito? Uulan na po." Mahinang napabuntong hininga ang matanda. "Naligaw na naman ako," sabi niya. Napatingin si Mateo sa kalangitan. Unti-unti nang lumalakas ang ulan. "Nanay, sumilong muna po tayo," sabi niya. Dinala nila ang matanda sa ilalim ng isang maliit na bubong ng saradong tindahan. Habang nakatayo sila roon, tuluyan nang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tubig ay dumadaloy sa kalsada at ang hangin ay malamig. Napansin ni Lucas na bahagyang nanginginig ang matanda. "Kuya!" bulong niya. Agad na naintindihan ni Mateo. Hinubad niya ang kanyang lumang jacket at ibinalot ito sa balikat ng matanda. "Suotin niyo po muna ito," sabi niya. "Hindi na," sagot ng matanda. "Baka ginawin ka." Ngunit umiling si Mateo. "Sanay na po kami sa lamig." Tahimik na tinanggap ng matanda ang jacket. Sa loob ng ilang sandali ay wala silang sinabi. Tanging ang malakas na patak ng ulan ang maririnig. Habang nakatayo sila sa ilalim ng bubong, may isang mamahaling sasakyan ang biglang huminto sa tapat nila. Bumukas ang bintana at sumilip ang isang babae na may suot na mamahaling alahas. Nang makita niya ang tatlo, bahagya siyang napasimangot. "Bakit kayo nakatambay dyan?" mataray niyang tanong. "Sumisilong lang po kami sa ulan," sagot ni Mateo nang mahinahon. Ngunit hindi nasiyahan ang babae. "Huwag kayong magdulot ng dumi sa harap ng tindahan ko." Napayuko si Lucas. Sanay na siya sa ganitong pagtrato. Ngunit bago pa sila makasagot ay umandar na muli ang sasakyan at mabilis na umalis. Tahimik lamang ang matanda. Ngunit sa loob ng kanyang puso ay malinaw niyang nakita ang pagkakaiba ng dalawang uri ng tao. Ang mayaman na walang malasakit at ang mahirap na may mabuting puso. Matapos ang ilang sandali ay humina ang ulan. "Nanay," sabi ni Lucas, "ihahatid po namin kayo sa punong mangga." Tumango ang matanda. Habang naglalakad sila, napansin ni Mateo na tila gumagaan ang pakiramdam niya kahit pagod siya.
Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Pagdating nila sa punong mangga, maingat nilang pinaupo ang matanda sa malaking bato. "Maraming salamat sa inyong dalawa," sabi ng matanda. "Wala pong anuman," sagot ni Mateo. Ngunit bago sila makaalis, ay muling nagsalita ang matanda. "Mga anak," sabi niya, "kung isang araw ay magbago ang inyong buhay, ano ang gagawin ninyo?" Napangiti si Lucas. "Tutulungan po namin ang iba, tulad ng pagtulong namin sa inyo." Matagal na tiningnan ng matanda ang direksyon ng kanilang mga boses. Sa sandaling iyon ay tila nagliwanag ang hangin sa paligid. Ngunit hindi iyon napansin ng magkapatid. "Ang inyong kabutihan," mahina niyang sabi, "ay hindi ko malilimutan." Habang papalayo ang magkapatid, dahan-dahang tumayo ang matanda. Ang kanyang likod na kanina ay tila baluktot ay bahagyang tumuwid. Ang kanyang mga mata ay biglang nagliwanag. Sa isang iglap, may banayad na liwanag na kumislap sa paligid niya. 2 pagsubok na ang kanilang nalampasan, bulong niya. Ngunit alam ng diwata na hindi pa sapat iyon. Dahil ang tunay na kabutihan ay nasusukat kapag ang isang tao ay kailangang pumili sa pagitan ng sariling pangangailangan at pagtulong sa iba. At sa lalong madaling panahon, haharap ang 2 magkapatid sa isang pagsubok na mas mahirap kaysa sa kanilang inaasahan. Isang pagsubok na maaaring magbago sa kanilang kapalaran magpakailanman. Kinabukasan matapos ang malakas na ulan, tila mas malamig ang hangin sa kanilang maliit na komunidad. Ang lupa ay basa pa rin at may mga maliit na putik sa gilid ng daan. Ngunit gaya ng nakasanayan, maaga pa lamang ay gising na sina Mateo at Lucas. Sa loob ng kanilang munting bahay, na yari sa kahoy at yero, naghahanda sila upang lumabas. "Kuya," sabi ni Lucas habang tinatali ang sako sa kariton, "konti na lang ang bigas natin." Napahinto si Mateo. Tiningnan niya ang maliit na lalagyan sa sulok ng bahay. Halos kalahati na lamang ang laman nito. "Kailangan nating magsipag ngayon," sabi niya. "Kung marami tayong makolekta, baka makabili tayo ng bigas hanggang sa susunod na linggo." Tumango si Lucas. Tahimik silang lumabas ng bahay at sinimulan ang kanilang pang-araw-araw na trabaho. Habang umiikot sila sa mga kalsada ng lungsod, napansin nilang mas marami ang basurang naiwan matapos ang ulan. Maraming bote at plastik ang naanod sa gilid ng mga kanal. "Magandang araw ito," sabi ni Lucas habang pinupulot ang ilang lata. "Oo," sagot ni Mateo. "Kapag puno ang sako natin, siguradong may kikitain tayo." Unti-unting napuno ang kanilang kariton. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang linggo, tila may pag-asa silang makabili ng sapat na pagkain. Ngunit habang papalapit sila sa dulo ng kalsada, kung saan naroon ang punong mangga, napansin ni Lucas ang isang pamilyar na anyo. "Kuya," mahina niyang sabi. Huminto si Mateo. Sa ilalim ng punong mangga ay naroon muli ang matandang babae. Ngunit sa pagkakataong iyon ay tila mas mahina ito kaysa dati. Nakahiga siya sa lupa at bahagyang nanginginig. Agad na nagmadali ang magkapatid. "Nanay!" sabi ni Mateo habang lumuluhod sa tabi niya. Mahinang gumalaw ang matanda. "Mga anak," mahina niyang sabi. "Nanay, ano po ang nangyari?" tanong ni Lucas. "Medyo nahilo lamang ako,"
Sagot ng matanda. Ngunit halatang mahina siya. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay at napansin niyang malamig ito. Kuya! Bulong ni Lucas. Kailangan niya ng pagkain. Napatingin si Mateo sa kanilang kariton. Punong-puno ito ng mga bote at plastik na kanilang pinaghirapan mula pa kaninang umaga. Kung ibebenta nila iyon sa junk shop, tiyak na makakabili sila ng bigas at ulam. Ngunit kung iiwan nila ang kanilang trabaho ngayon, baka mawalan sila ng pagkakataong kumita. Tahimik na tumingin si Mateo sa matandang babae. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lucas. Hindi na nila kailangang mag-usap. Alam na nila ang dapat gawin. Lucas, sabi niya, ibenta mo muna ang kalahati ng mga bote sa junk shop. Ano po ang gagawin mo, kuya? Tanong ni Lucas. Dadalhin ko si nanay sa maliit na karinderya sa kanto. Hindi nag-atubili si Lucas. Sige, kuya. Maingat na inalalaya ni Mateo ang matanda at dinala ito sa maliit na karinderya na malapit sa kalsada. Pinaupo niya ito sa isang kahoy na bangko. Manang, sabi niya sa nagtitinda, pakibigyan po kami ng lugaw. Tumango ang nagtitinda. Pagkaraan ng ilang minuto, ay inilapag nito ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Dahan-dahang pinakain ni Mateo ang matanda. Unti-unting bumalik ang lakas nito. Salamat, anak, sabi ng matanda. Wala pong anuman, sagot ni Mateo. Maya-maya ay dumating si Lucas. May hawak siyang maliit na papel na pera. Kuya, sabi niya, ito lang ang kinita ko. Tinanggap iyon ni Mateo. Hindi iyon kalakihan. Ngunit sapat na upang makabili sila ng kaunting bigas. Ngunit kalahati ng kanilang nakolekta ay hindi na nila naibenta at halos kalahati rin ng kanilang pera ay nagamit sa pagkain ng matanda. Pagkatapos kumain, tila mas gumaan ang pakiramdam ng matanda. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan, sabi niya. Ngumiti si Lucas. Hindi na po kailangan. Bakit ninyo ginagawa ito? Tanong ng matanda. Dahil tama po iyon, sagot ni Mateo. Tahimik na tiningnan sila ng matanda. Sa sandaling iyon ay tila may kakaibang liwanag na sumilay sa kanyang mukha. Isang liwanag na hindi pangkaraniwan. Ngunit hindi iyon napansin ng magkapatid. Mga anak, sabi ng matanda ng marahan, napakabigat ng pagsubok na ibinigay ko sa inyo. Nagkatinginan ang magkapatid. Hindi nila naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Nang makaalis ang magkapatid at bumalik sa kanilang kariton, dahan-dahang tumayo ang matandang babae. Ang kanyang likod ay unti-unting tumuwid. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag na parang mga bituin. Sa isang iglap ay may banayad na liwanag na pumalibot sa kanya. 3 pagsubok na ang kanilang nalampasan, bulong ng diwata. Ang kanyang tinig ay hindi na tulad ng mahina at pagod na matanda. Ito ay malinaw at puno ng kapangyarihan, ngunit hindi pa ito ang wakas. Dahil may isang huling pagsubok na kailangan nilang harapin. Isang pagsubok na magpapakita kung ang kanilang kabutihan ay tunay na nagmumula sa puso. At kapag nalampasan nila iyon, ang kanilang buhay ay magbabago sa paraang hindi nila kailanman naisip. Makalipas ang ilang araw, matapos tulungan ng magkapatid ang matandang babae sa karinderya, muling bumalik sa normal ang takbo ng kanilang buhay. Araw-araw ay pareho pa rin ang kanilang gawain. Maagang paggising, pag-ikot sa mga kalye,
at paghahanap ng mga bote, plastik at lata na maaari nilang maibenta sa junk shop. Ngunit sa kabila ng kanilang pagod, may kakaibang kapayapaan silang nararamdaman sa tuwing naaalala nila ang matandang kanilang natulungan. "Kuya!" sabi ni Lucas habang hinihila nila ang kariton sa kahabaan ng isang mahabang kalsada. Sana ay maayos na ang kalagayan ni nanay. Tumango si Mateo. "Sana nga," sagot niya. Hindi na nila nakita ang matanda sa loob ng ilang araw at iniisip nila kung saan na ito napunta. Isang umaga, habang naglalakad sila sa isang kalsadang hindi nila madalas puntahan, napansin ni Lucas ang isang bagay sa gilid ng daan. "Kuya, sandali!" Huminto si Mateo. "Ano yon?" Itinuro ni Lucas ang isang lumang bag na nakalapag sa tabi ng isang poste. Mukha itong mabigat at tila naiwan lamang doon. Lumapit si Mateo at pinulot ang bag. Nang buksan niya ito, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob nito ay mga bungkos ng pera. Hindi lamang kaunti, maraming pera. Halos mapaupo si Lucas sa gulat. "Kuya, pera iyon." Tahimik na tinitigan ni Mateo ang laman ng bag. Kung kukunin nila yon, sapat na yon upang baguhin ang kanilang buhay. Makakabili sila ng bahay. Makakapagsimula sila ng negosyo. Hindi na nila kailangang mga lakal ng basura. Ang lahat ng kanilang mga pangarap ay tila biglang naging posible. Ngunit matapos ang ilang sandali, ay isinara ni Mateo ang bag. "Lucas!" sabi niya. "O kuya? Kailangan nating hanapin kung kanino ito." Nagulat si Lucas. "Kuya, baka wala nang babalik para dito." Umiling si Mateo. "Kung may nawalan nito, siguradong hinahanap niya." Tahimik na napatingin si Lucas sa bag. Alam niyang tama ang kanyang kuya. Ngunit alam din niyang napakalaking tukso nito. "Kung hindi natin mahanap ang may-ari?" tanong niya. "Dadalahin natin sa barangay hall," sagot ni Mateo. Tumango si Lucas. Kahit mahirap, alam niyang iyon ang tamang gawin. Habang naglalakad sila papunta sa barangay hall, hindi nila napapansin na may isang matandang babae na nakatayo sa di kalayuan. Ito ang parehong matandang kanilang tinulungan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya mukhang mahina. Tahimik lamang siyang nagmamasid. Pagdating sa barangay hall, kinausap ni Mateo ang isang tanod. "Kuya, may nakita po kaming bag sa kalsada," sabi niya. "May laman pong pera." Nagulat ang tanod. "Ano? Pera?" Ipinakita ni Mateo ang bag. Agad na tinawag ng tanod ang kapitan ng barangay. Pagkaraan ng ilang minuto ay dumating ang kapitan. "Ano ang nangyari?" tanong nito. Ipinaliwanag ni Mateo ang lahat. Matagal na tiningnan ng kapitan ang magkapatid. "Bakit ninyo ito dinala rito?" tanong niya. "Dahil hindi po ito sa amin," sagot ni Mateo. Tahimik ang silid sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay tumango ang kapitan. "Napakabihira ng mga taong tulad ninyo." Makalipas ang ilang oras ay dumating ang isang lalaki sa barangay hall. Halos hingalin ito sa pagtakbo. "Nawalan po ako ng bag," sabi niya. Nang makita niya ang bag sa mesa, halos mapaluha siya sa tuwa. "Salamat! Salamat!" Lumapit siya sa magkapatid. "Sa inyo ba ito natagpuan?" "Opo," sagot ni Lucas. "Maraming salamat sa inyo," sabi ng lalaki. Inabot niya ang isang bungkos ng pera sa kanila. "Gantimpala ninyo ito,"
Ngunit agad umiling si Mateo. Hindi na po kailangan. Nagulat ang lalaki. Sigurado ba kayo? Opo, sagot ni Mateo. Masaya na po kami na naibalik ito sa inyo. Paglabas ng magkapatid sa barangay hall, tila mas magaan ang pakiramdam nila. Kahit hindi sila yumaman, alam nilang tama ang kanilang ginawa. Ngunit sa kabilang kanto ng kalsada, may isang matandang babae na nakangiti habang pinagmamasdan sila. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. Ang tukso ng kayamanan, bulong niya. Iyon ang pinakamahirap na pagsubok para sa puso ng tao. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Ang kanyang likod na kanina ay baluktot ay tuluyang umayos. Sa loob ng ilang sandali ay may mahiwagang liwanag na pumalibot sa kanya. Ngunit muli ninyo itong nalampasan. Ang kanyang tinig ay hindi na mahina tulad ng isang matanda. Ito ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Malapit na ang oras. Dahil sa lalong madaling panahon, darating ang sandali kung kailan malalaman ng dalawang magkapatid ang tunay na pagkatao ng matandang kanilang tinulungan. At kapag nangyari iyon, ang kanilang kapalaran ay magbabago magpakailanman. Lumipas ang ilang araw matapos maibalik nina Mateo at Lucas ang bag na puno ng pera sa tunay nitong may-ari. Hindi nila inaasahan ang anumang kapalit sa kanilang ginawa. Para sa kanila, sapat na ang kaalamang nakatulong sila sa isang taong nangangailangan. Ngunit kahit ganoon, patuloy pa rin ang kanilang pakikibaka sa araw-araw na buhay. Isang hapon, habang papalubog na ang araw at nagsisimula ng humina ang liwanag sa kalangitan, naglalakad ang magkapatid pauwi dala ang kanilang kariton. Hindi gaanong marami ang kanilang nakolekta sa araw na iyon. Halos walang laman ang kanilang sako. Kuya, sabi ni Lucas, habang hinihila ang kariton. Parang mahirap ang araw na ito. Tumango si Mateo. Oo nga, kaunti lang ang makukuha natin ngayon. Hindi siya nagrereklamo, ngunit alam niyang kung ganito ang mangyayari sa mga susunod na araw, mahihirapan silang bumili ng pagkain. Habang naglalakad sila sa tahimik na bahagi ng kalsada, malapit sa punong mangga, may narinig silang mahinang tinig. Mga anak! Napahinto sila. Napalingon sila sa direksyon ng boses. Sa ilalim ng punong mangga ay naroon muli ang matandang babae. Ngunit sa pagkakataong iyon ay tila mas mahina siya kaysa dati. Nakahiga siya sa lupa at halos hindi makabangon. Nanay! Sabi ni Lucas habang agad na lumapit. Lumuhod si Mateo sa tabi nito. Nanay, ano po ang nangyari? Mahinang nagsalita ang matanda. Hindi ako makalakad. Nahihilo ako. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Malamig ito at nanginginig. Napatingin si Lucas sa kanyang kuya. Kuya, kailangan natin siyang dalhin sa klinika. Tahimik na napatingin si Mateo sa kanilang kariton. Halos wala silang pera. Kung dadalhin nila ang matanda sa klinika, baka wala na silang maipambili ng pagkain. Ngunit nang tumingin siya sa matanda, naalala niya ang mga salita ng kanilang ina noon. Ang tunay na kabutihan ay hindi sinusukat sa kung gaano karami ang mayroon ka, kundi sa kung gaano karami ang handa mong ibigay. Lucas, sabi niya. Oo kuya, dalhin natin siya sa klinika. Hindi nag-atubili si Lucas. Sige, maingat nilang inalalayan ang matanda at isinakay sa kanilang kariton. Dahan-dahan nilang itinulak ito papunta sa maliit na klinika sa kabilang kalsada. Habang naglalakad sila, ramdam ni Lucas ang pagod sa kanyang mga braso.
Ngunit hindi siya tumigil. Pagdating nila sa klinika ay agad silang sinalubong ng isang nurse. "Ano ang nangyari?" tanong nito. "May sakit po ang matandang ito," sagot ni Mateo. Pinapasok sila sa loob. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas ang doktor. Mahina lamang ang kanyang katawan dahil sa gutom at pagod. Sabi ng doktor, kailangan niya ng pagkain at pahinga. "Magkano po ang bayad?" tanong ni Mateo. Sinabi ng doktor ang halaga. Napatingin si Lucas sa kanyang kuya. Halos lahat ng natitira nilang pera ay kakailanganin upang mabayaran iyon. Ngunit walang pag-aatubiling inilabas ni Mateo ang kanilang pera. "Dok, ito po." Tinanggap iyon ng doktor. "Napakabuti ninyo," sabi niya. Makalipas ang ilang sandali ay mas gumaan ang pakiramdam ng matanda. Nakaupo siya sa kama habang nakatingin sa dalawang magkapatid. "Bakit ninyo ginawa ito?" tanong niya. "Dahil kailangan ninyo ng tulong," sagot ni Lucas. "Hindi ba kayo natatakot na wala nang matira sa inyo?" tanong muli ng matanda. Ngumiti si Mateo. "Sanay na po kami sa hirap." "Tama," dagdag ni Lucas. "Mas mahirap po kung pababayaan namin kayo." Tahimik na tiningnan sila ng matanda. Sa kanyang mga mata ay may kakaibang liwanag na tila kumikislap. Isang liwanag na hindi pangkaraniwan sa isang simpleng matanda. "Mga anak," sabi niya ng marahan, "napakabuti ng inyong mga puso." Nang makalabas ang magkapatid sa klinika, halos gabi na. Pagod silang naglakad pa uwi. Hindi nila alam kung paano sila makakaraos sa mga susunod na araw. Ngunit kahit ganoon, wala silang pagsisisi sa kanilang ginawa. Habang papalayo sila, ang matandang babae ay nanatiling nakaupo sa loob ng klinika. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang likod ay tuluyang tumuwid. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag na parang mga bituin sa kalangitan. Sa loob ng ilang sandali ay may banayad na liwanag na pumalibot sa kanya. "Natapos na ang mga pagsubok," sabi ng diwata sa kanyang sarili. Hindi sila bumagsak sa tukso ng kayamanan. Hindi sila nagpadaig sa pagmamataas ng ibang tao. At hindi rin sila natakot na tumulong kahit kapalit nito ay ang kanilang sariling pangangailangan. Ang kanyang tinig ay puno ng kasiyahan. Panahon na. Dahil sa susunod na pagkikita nila, malalaman na ng dalawang magkapatid ang tunay na pagkatao ng matandang kanilang tinulungan. At sa sandaling iyon, magbabago ang kanilang kapalaran magpakailanman. Kinabukasan, matapos ang pangyayari sa klinika, maagang nagising sina Mateo at Lucas. Ang maliit nilang bahay ay tahimik habang sumisilip pa lamang ang unang liwanag ng araw sa mga siwang ng kanilang dingding na yari sa kahoy. Tahimik na umupo si Lucas sa gilid ng kanilang maliit na mesa. "Kuya!" sabi niya. "Ano iyon?" tanong ni Mateo habang inaayos ang kanilang mga sako. "Wala na tayong pera." Napatingin si Mateo sa maliit na lata, kung saan nila karaniwang inilalagay ang kanilang kinikita. Wala na itong laman. Ang huling perang mayroon sila ay ginamit nila sa pagpapagamot ng matandang babae. Ngunit kahit ganoon, wala siyang naramdamang pagsisisi. "Maghanap na lang tayo ulit ngayon," sabi niya. Tumango si Lucas. "Sanay naman tayo sa ganito." Tahimik silang lumabas ng bahay, dala ang kanilang kariton. Habang naglalakad sila sa kahabaan ng kalsada, kapansin-pansin na tila mas tahimik ang umaga kaysa karaniwan. Walang gaanong tao sa paligid. Ang hangin ay malamig at may kakaibang katahimikan. Habang papalapit sila sa punong mangga,
na madalas nilang daanan, biglang napahinto si Lucas. "Kuya," huminto si Mateo. "Ano iyon?" Itinuro ni Lucas ang ilalim ng punong mangga. May isang babae na nakatayo roon. Ngunit hindi ito ang matandang kanilang nakilala. Ang babaeng nakatayo sa ilalim ng puno ay napakaganda. Ang kanyang buhok ay mahaba at kumikislap sa sinag ng araw. Ang kanyang damit ay tila gawa sa liwanag at ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa paligid. "Kuya, sino yon?" bulong ni Lucas. Hindi rin makapagsalita si Mateo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may pamilyar sa babaeng iyon. Lumapit ang babae sa kanila. "Magandang umaga," sabi niya sa isang malambing ngunit malinaw na tinig. "Magandang umaga po," sagot ni Mateo kahit nagtataka. "Hinahanap ninyo ba ang matandang babae?" tanong ng babae. Nagkatinginan ang magkapatid. "Opo," sagot ni Lucas. "Kilala ninyo po ba siya?" Ngumiti ang babae. "Kilalang kilala ko siya." "Nasaan po siya?" tanong ni Mateo. Sandaling natahimik ang babae. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang hindi nila inaasahan. "Ako ang matandang iyon." Napaatras si Lucas sa gulat. Hindi po maaaring mangyari iyon. Ngunit dahan-dahang nagliwanag ang paligid. Ang hangin ay tila kumilos. Nang banayad at ang mga dahon ng punong mangga ay bahagyang umindayog kahit walang malakas na hangin. Ang katawan ng babae ay kumislap sa isang banayad na liwanag. Sa sandaling iyon ay naunawaan ng magkapatid. Hindi ito isang ordinaryong tao. "Isa akong diwata," sabi ng babae. Ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng kapangyarihan. "Matagal ko nang pinagmamasdan ang mundo ng mga tao. Ngunit bihira akong makakita ng mga pusong tunay na mabuti." Tahimik lamang sina Mateo at Lucas. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin. "Ang matandang babae na inyong tinulungan," patuloy ng diwata, "ay ako. Sinubok ko ang inyong kabutihan." Naalala ng magkapatid ang lahat ng pangyayari. Ang pagtulong nila sa matanda sa kalsada. Ang pagbibigay nila ng pagkain. Ang pagbalik nila ng bag na puno ng pera. At ang pagdadala nila sa matanda sa klinika kahit wala na silang natitirang pera. Sa bawat pagsubok, sabi ng diwata, "Pinili ninyo ang kabutihan kaysa sa sarili ninyong kapakanan." Tahimik na yumuko si Mateo. "Ginawa lang po namin kung ano ang tama." Ngumiti ang diwata. "Iyon ang dahilan kung bakit kayo ang aking pinili." Napatingin si Lucas. "Pinili para saan po?" Ang diwata ay bahagyang tumingin sa kalangitan. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanila upang baguhin ang inyong kapalaran. Sa sandaling iyon ay mas lumiwanag ang paligid. Ang hangin ay tila na puno ng kakaibang enerhiya. Ang kabutihan na inyong ipinakita ay hindi ko pababayaan na manatiling walang gantimpala. Hindi pa alam ng magkapatid kung ano ang mangyayari. Ngunit malinaw sa kanila ang isang bagay. Ang simpleng kabutihan na kanilang ipinakita sa isang matandang babae ay nagbukas ng isang hiwagang hindi nila kailanman inakala. At ang hiwagang iyon ay magsisimula pa lamang magbago sa kanilang buhay. Tahimik na nakatayo sina Mateo at Lucas sa ilalim ng punong mangga habang pinagmamasdan ang babaeng nasa kanilang harapan.
Hindi pa rin lubos na maunawaan ng kanilang isipan ang kanilang nasaksihan. Ang matandang babaeng kanilang tinulungan, ang mahina, bulag, at halos hindi makalakad, ay ngayon nakatayo sa kanilang harapan bilang isang napakagandang nilalang na may kakaibang liwanag sa kanyang paligid. Isang diwata. Ang hangin ay tila naging mas malamig at ang mga dahon ng punong mangga ay marahang kumikilos na parang sumasayaw sa isang himig na hindi maririnig ng ordinaryong tainga. Hindi namin alam kung ano ang sasabihin, mahina na sabi ni Lucas. Ngumiti ang diwata. Hindi ninyo kailangang magsabi ng anuman, sagot niya. Sapat na ang kabutihang inyong ipinakita. Tahimik na yumuko si Mateo. Ginawa lamang po namin ang sa tingin namin ay tama. Ang diwata ay tumingin sa kanilang dalawa ng may paggalang. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng inyong mga puso. Lumakad ang diwata palapit sa kanila. Sa bawat hakbang niya ay tila nagliliwanag ang damuhan sa ilalim ng kanyang mga paa. Matagal ko nang pinagmamasdan ang mundo ng mga tao, sabi niya. Maraming mayaman, maraming makapangyarihan, ngunit kakaunti ang tunay na mabuti. Napatingin siya kay Mateo. Nang una kitang makita, nakita ko agad ang kabutihan sa iyong puso. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lucas. At ikaw, kahit bata pa, ay may pusong handang magbigay kahit wala kang sapat. Tahimik lamang ang magkapatid. Hindi nila alam kung paano haharap sa isang nilalang na tulad ng diwata. Sa bawat pagsubok na ibinigay ko sa inyo, patuloy ng diwata. Hindi ninyo pinili ang sarili ninyong kapakanan. Pinili ninyo ang pagtulong. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. Dahan-dahang itinaas ng diwata ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon ay kumislap ang hangin sa paligid nila. Isang banayad na liwanag ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga palad. Unti-unti itong nag-anyong isang maliit na kahon na gawa sa kakaibang ginto na tila kumikislap sa liwanag ng araw. Iniabot niya ito kay Mateo. Kunin mo ito. Maingat na tinanggap ni Mateo ang kahon. Ano po ito? Tanong niya. Ito ay isang biyaya, sagot ng diwata. Binuksan ni Mateo ang kahon. Sa loob nito ay may isang maliit na bato na kumikislap parang bituin. Ang batong iyan ay hindi karaniwan, sabi ng diwata. Habang ginagamit ninyo ang biyayang ito upang tumulong sa kapwa, ang inyong buhay ay hindi kailanman maghihirap. Nagkatinginan sina Mateo at Lucas. Hindi nila lubos na maunawaan ang sinabi ng diwata. Ngunit naramdaman nila ang kapangyarihan na nagmumula sa maliit na bato. Ngunit tandaan ninyo, sabi ng diwata, ang biyayang ito ay mawawala kung gagamitin ninyo ito para sa kasakiman. Tumango si Mateo. Hindi po namin iyon gagawin. Ngumiti ang diwata. Alam ko, sandaling iyon ay tila mas lumiwanag ang paligid. Ang hangin ay nagdala ng banayad na halimuyak ng mga bulaklak kahit walang halaman sa paligid. Panahon na upang ako ay umalis, sabi ng diwata. Nagulat si Lucas. Hindi na po ba namin kayo makikita ulit? Ngumiti ang diwata. Sa mundo ng hiwaga, hindi nawawala ang mga nilalang na tulad ko. Dahan-dahan siyang umatras. Ang kanyang katawan ay nagsimulang kumislap na parang liwanag ng mga bituin. Patuloy ninyong gawin ang kabutihan. Iyon ang tunay na kayamanan ng tao. Sa isang iglap,
Ang liwanag sa paligid niya ay lumakas. At pagkatapos ay bigla itong naglaho. Tahimik na muli ang ilalim ng punong mangga. Wala na ang diwata. Tanging sina Mateo at Lucas na lamang ang natira. Tahimik na tumingin si Lucas sa kanyang kuya. "Kuya, totoo ba yon?" Tiningnan ni Mateo ang maliit na kahon sa kanyang kamay. Ang bato sa loob nito ay patuloy na kumikislap. "Oo," sagot niya. "Parang totoo nga." Hindi pa nila alam kung paano magbabago ang kanilang buhay. Ngunit alam nila ang isang bagay. Ang kabutihang kanilang ipinakita sa isang matandang babae ay nagbunga ng isang biyayang hindi nila kailanman inaasahan. At mula sa araw na iyon, magsisimula ang isang bagong yugto ng kanilang buhay. Tahimik ang umagang sumunod matapos ang kakaibang pangyayari sa ilalim ng punong mangga. Habang naglalakad pa uwi sina Mateo at Lucas noong gabing iyon, hawak pa rin ni Mateo ang maliit na kahon na ibinigay ng diwata. Hindi sila agad nakapagsalita. Ang lahat ng nangyari ay tila isang panaginip. Ngunit nang makarating sila sa kanilang maliit na bahay, muling binuksan ni Mateo ang kahon. Naroon pa rin ang maliit na batong kumikislap na parang isang bituin. "Kuya," mahina na sabi ni Lucas, "kung totoo ang sinabi ng diwata, magbabago na ba ang buhay natin?" Tiningnan ni Mateo ang bato. "Hindi ko alam," sagot niya. "Pero isang bagay ang sigurado." "Ano yon?" tanong ni Lucas. "Hindi natin ito gagamitin para sa masama." Tumango si Lucas. "Hindi rin naman iyon ang gusto natin." Kinabukasan ay nagpasya silang subukan ang sinabi ng diwata. Maaga silang lumabas upang mangalakal tulad ng dati. Ngunit bago sila umalis, inilagay ni Mateo ang maliit na bato sa kanilang lumang kahon kung saan nila itinatago ang kanilang mga gamit. Habang naglalakad sila sa mga kalsada ng lungsod, napansin nilang tila mas magaan ang kanilang pakiramdam. Hindi nila alam kung bakit, ngunit may kakaibang pag-asa sa kanilang mga puso. Sa araw na iyon, ay mas marami silang nakolektang bote at plastik kaysa karaniwan. Pagdating nila sa junk shop, nagulat pa ang may-ari. "Ang dami ninyo ngayon," sabi nito. Nang bayaran sila, napansin ni Lucas na mas mataas ang ibinigay sa kanilang halaga kaysa dati. "Kuya," bulong niya, "parang mas malaki ang bayad." Napangiti si Mateo. "Siguro swerte lang." Ngunit hindi lamang iyon ang kakaibang nangyari. Habang pauwi sila, may nakita silang isang matandang lalaki na nahulog sa kalsada. Agad silang lumapit at tinulungan ito. "Maraming salamat sa inyo," sabi ng matanda. Bilang pasasalamat, binigyan sila nito ng ilang pagkain na dala niya. Kinabukasan naman ay may isang may-ari ng maliit na tindahan na nag-alok sa kanila ng trabaho. "Kung gusto ninyo, maaari kayong mag-ipon ng mga bote dito araw-araw," sabi nito. "Babayaran ko kayo ng maayos." Unti-unting nagbago ang kanilang kapalaran. Hindi dahil sa bigla silang yumaman, kundi dahil sa bawat kabutihang ginagawa nila, tila may biyayang bumabalik sa kanila. Lumipas ang ilang buwan. Ang maliit nilang bahay ay napalitan ng mas matibay na tirahan. Hindi na sila kailangang mga lakal sa buong araw. Nakapag-ipon sila at nakapagsimula ng maliit na negosyo sa pagbili at pagbenta ng mga recyclable na bagay. Ngunit kahit nagbago ang kanilang buhay, hindi nagbago ang kanilang mga puso.
Patuloy pa rin silang tumutulong sa mga taong nangangailangan. Kapag may matandang walang pagkain, binibigyan nila ito. Kapag may batang walang baon, tinutulungan nila. Para sa kanila, ang kabutihan ay hindi dapat mawala kahit gumaan na ang buhay. Isang hapon, habang naglalakad si Mateo sa tabi ng punong mangga, kung saan nila unang nakita ang matandang babae, bigla niyang naramdaman ang isang banayad na hangin. Napatingin siya sa paligid. Tahimik ang lugar. Ngunit sa isang sandali ay tila may mahinang tinig na umalingaw-ngaw sa hangin. "Hindi ninyo ako binigo!" Napatingin si Mateo sa punong mangga. Wala siyang nakitang tao. Ngunit sa loob ng kanyang puso ay alam niya kung sino ang nagsalita. Ang diwata. Hinang ngumiti si Mateo. "Maraming salamat!" bulong niya. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng dalawang magkapatid na basurero na may mabubuting puso ay kumalat sa kanilang komunidad. Maraming tao ang natuto mula sa kanilang halimbawa na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera. Ito ay nasusukat sa kabutihang ibinibigay sa kapwa. At minsan, sa likod ng isang simpleng pagtulong sa isang taong nangangailangan, maaaring may isang hiwaga na naghihintay. Isang hiwagang magbabago ng kapalaran ng isang tao magpakailanman wakas. Isang tao magpakailanman wakas.